Paalala po lamang, ang impormasyong aming ibabahagi ay para sa layuning pang-impormasyon lamang at hindi opisyal na payo ukol sa tulong at regulasyon na kung saan man seksyon ng gobyerno, Pilipinas man o Japan. Mga karapatan ng mga OFW sa Japan at ano ang dapat gawin kung ikaw ay inaabuso ng employer. Maraming Pilipino ang pinipili magtrabaho sa Japan dahil sa mas mataas na sahod, magandang benepisyo, at pagkakataong mabigyan ng mas magandang buhay ang kanilang pamilya. Ngunit hindi lahat ng OFW ay nagiging maganda ang karanasan. May ilan na nakakaranas ng pang-aabuso, hindi tamang pasahod, sobrang oras ng trabaho, harassment, o hindi makataong pagtrato. Mahalagang malaman ng bawat OFW na ang Japan ay may mahigpit na mga batas sa paggawa. Hindi lamang mga Japanese ang protektado ng batas, kundi pati na rin ang mga dayuhang legal na nagtatrabaho sa bansa. Ibig sabihin, may mga karapatan ng bawat manggagawa na dapat igalang ng employer. Mga pangunahing karapatan ng OFW sa Japan. Number 1, karapatan sa tamang sahod. Lahat ng manggagawa ay may karapatang makatanggap ng hindi bababa sa itinakdang minimum wage sa kanilang prefecture. Hindi maaaring bawasan ng employer ang sahod nang walang legal na dahilan. Dapat ding ibigay ang sahod sa tamang oras ayon sa kontrata. Number 2, karapatan sa overtime pay. Kung pinagtatrabaho ka ng lampas sa regular na oras, may karapatan kang tumanggap ng karagdagang bayad. Hindi maaaring ipilit ng employer ang overtime nang walang tamang kabayaran ayon sa batas. Number 3, karapatan sa ligtas na lugar ng trabaho. Responsibilidad ng employer na tiyaking ligtas ang lugar ng trabaho. Kasama rito ang tamang kagamitan, sapat na training, safety equipment at pag-iwas sa aksidente. Number 4, karapatan sa pahinga. May karapatan ng manggagawa sa regular na break, day off, annual paid leave kung kwalipikado, at maternity o paternity leave kung naaangkop. Number 5, karapatan sa pantay na pagtrato. Hindi dapat diskriminahin ang manggagawa dahil sa lahi, nasyonalidad, kasarian, at relihiyon. Ang pagiging dayuhan ay hindi dahilan upang tratuhin ng hindi patas. Number 6, karapatan sa social insurance. Kung sakop ng batas ang iyong trabaho, maaaring kasama ka sa health insurance, pension, employment insurance, workers' accident, at compensation insurance. Malaking tulong ang mga ito kapag nagkasakit, nawalan ng trabaho, o naaksidente habang nagtatrabaho. Ano ang maaaring ituring na pang-aabuso ng employer? Narito ang ilang halimbawa. Kung hindi pinapasahod ng tama, hindi binabayaran ng overtime, pinagtatrabaho ng sobra ng walang pahinga, pinagmumura o pinapahiya, binubugbog o sinasaktan, pinipilit gumawa ng trabahong wala sa kontrata, kinukuha o itinatago ang passport o residence card, pinipigilang umalis sa kumpanya kahit may legal na dahilan, hindi nagbibigay ng tamang leave, at may sexual harassment o bullying. Ano ang dapat gawin kung inaabuso ng employer? Una, huwag agad mawala ng pag-asa. Maraming OFW ang natatakot magsumbong dahil iniisip nilang agad silang mapapauwi. Sa maraming sitwasyon, may mga paraan upang maprotektahan ang iyong karapatan habang inaayos ang kaso. Ikalawa, itago ang lahat ng ebidensya. Napakahalaga ng ebidensya tulad ng kontrata, payslip, attendance record, chat messages, email, pictures,
audio o video kung legal at naaangkop, at pangalan ng mga saksi. Kung walang ebidensya, mas mahirap patunayan ang reklamo. Ikatlo, isulat ang bawat pangyayari. Isulat ang petsa, ang oras, ang lugar, pangalan ng supervisor at eksaktong nangyari. Makakatulong ito kung kailangan mong magsampa ng reklamo. Ikaapat, makipag-usap muna kung posible. Kung ligtas gawin, maaaring kausapin muna ang employer o supervisor. May mga problema na naaayos sa maayos na pag-uusap. Kung may banta o panganib, huwag pilitin ang sarili. Ikalima, humingi ng tulong. Maaari kang lumapit sa Labor Standards Inspection Office, Labor Standards Inspection Office o Rodo Kijun Kanto Kusyo, Immigration Services Agency, kung may usaping may kaugnayan sa status of residence. Philippine Embassy o Consulate sa Japan, DMW o OWA kung ikaw ay documented OFW. Union o Labor Consultation Centers kung mayroon sa inyong lugar. Maaari bang magreklamo kahit dayuhan? Oo, pareho ang proteksyon ng batas sa Japan para sa Japanese at legal na dayuhang manggagawa pagdating sa labor rights. Hindi nangangahulugan na dahil dayuhan ka ay wala ka ng karapatang magsumbong. Maaari ba akong matanggal sa trabaho dahil nagreklamo? Depende sa sitwasyon. Hindi maaaring basta-basta kang tanggalin sa trabaho bilang paghiganti lamang dahil nagsumbong ka. Kung naniniwala kang iligal ang pagtanggal sa iyo, maaari kang humingi ng legal na payo at magsampa ng reklamo. Ano ang dapat gawin kung hawak ng employer ang iyong passport? Hindi normal na kunin at itago ng employer ang iyong passport o residence card nang walang malinaw at legal na dahilan. Kung tumatanggi silang ibalik ito, agad na humingi ng tulong sa mga kinauukulang otoridad o sa Philippine Embassy o Consulate. Mahalagang paalala, basahin mabuti ang kontrata bago pumirma. Itago ang kopya ng lahat ng dokumento. Huwag pumirma sa dokumentong hindi mo naiintindihan. Huwag matakot humingi ng tulong kung may pang-aabuso. Alamin ang iyong mga karapatan bago pa magkaroon ng problema. Ang madalas itanong, pwede ba akong tumanggi sa iligal na utos ng employer? Oo, hindi ka dapat piliting gumawa ng gawaing labag sa batas o labis na mapanganib ng walang tamang proteksyon. Mawawala ba agad ang visa ko kapag umalis ako sa employer? Hindi sa lahat ng pagkakataon. Depende ito sa iyong uri ng status of residence at sa iyong sitwasyon. Mahalaga ang agarang paghingi ng tamang payo kung balak mong lumipat ng trabaho. Number 3, libre ba ang paghingi ng payo sa ilang labor consultation offices? Maraming labor consultation offices sa Japan ang nagbibigay ng libreng konsultasyon at ang ilan ay may serbisyo sa iba't ibang wika. Sa kabuuan, ang pagtatrabaho sa Japan ay isang malaking oportunidad, ngunit kaakibat nito ang responsibilidad na alamin ang sariling mga karapatan. Walang manggagawa, Japanese man o dayuhan, ang dapat makaranas ng pang-aabuso, pananakot, o hindi makatarungang pagtrato. Kung ikaw ay nakararanas ng hindi tamang pagtrato, huwag manahimik. Mag-ipon ng ebidensya, humingi ng tamang payo, at lumapit sa mga kinauukulang tanggapan. Ang kaalaman sa iyong mga karapatan ang isa sa pinakamabisang paraan upang maprotektahan ang iyong sarili at ang iyong kinabukasan sa Japan. Disclaimer lamang po, ang lahat ng impormasyong ibinahagi ay para sa layuning pang-impormasyon lamang at hindi garantisadong kumpleto o laging updated. Ito ay maaaring magbago ng walang paunang abiso. Ang creator ay hindi mananagot sa anumang direkta o hindi direktang epekto na maaaring magmula sa paggamit o interpretasyon ng impormasyong ito. Sa pangwakas,
Umaasa po kami na nakatulong ang impormasyong ito bilang gabay. Para sa pinakabagong update at opisyal na detalye, makabubuting i-verify pa rin sa tamang ahensya o awtoridad. Marami pong salamat.